Alam niyo bang maaari nang malaman ang ugali at talento ng isang tao sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga daliri? Yan ay sa pamamagitan ng tinatawag daw na dermatoglyph test system kung saan pinag-aaralan ang mga kurba at linya ng mga daliri para malaman ang kakayahan at kahinaan ng isang tao. Ang tanong, makatulong nga kaya ito sa paghubog ng ating personalidad? Bawat isa sa atin natatangi at walang kapares na individual saan mang parte ng mundo. Patunay niyan ang mga marka sa ating mga daliri o ang ating fingerprints na ginagamit bilang tanda ng ating pagkakakilanlan. Pero maniniwala ba kayong ang mga guhit sa ating mga daliri ay palatandaan din daw kung anong ugali, talento at antas ng talino mayroon ng isang tao? Sa pananaliksik na isinagawa ng dayuhang doktor na si Harold Cummings noong 1926, natuklasan niyang sabay na nabubuo ang utak ng sanggol sa sinapupunan at ang mga linya sa kamay nito. Ang kanyang pag-aaral ay tinawag niyang dermatoglyph. Yung derma means the Greek word skin. Tapos yung glyph carving. Kasi yung fingerprint natin, may mga kurba-kurba siya, diba? Fetus is forming inside the womb. They found that the left hand connected to your right brain and then your right hand is connected to your left brain. Napansin niya ang koneksyon ng bawat kurba sa personalidad ng tao. Halimbawa, ang may whirl o paikot na kurba natututo sa sariling sikap. Ang mga may radial fingerprint naman o kurbang papunta sa kanan, baliktad o kakaiba raw mag-isip. Samantalang ang may ulnar fingerprints o kurbang pakaliwa, magaling raw manggaya. Open-minded naman ang may fingerprint na paarko. Ang guhit ng bawat daliri, salamin daw ng bawat inborn na talento at talino ng isang tao na malalaman lang sa pagkonsulta sa mga eksperto. Base sa isang komplikadong computation, ang daliring may pinakamaraming bilang ng guhit sa palad ay kung saan ka pinakamahusay. Nalaman mo lang dito how you will improve yourself. Lahat tayo may talent, we just did not know how to activate the talent. Malaki raw ang maitutulong ng Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test o DMIT sa iba't ibang desisyon natin sa buhay. Gaya ng pag-unawa sa karelasyon, pagtanggap ng mga responsable at mahusay na empleyado, maging sa pagpili ng kurso o karir na tatahakin. Ang cultural activist na si Carlos Celdran, sinubukan ang dermatoglyph. Napag-alaman niyang ang kanyang pagiging malikhain na naging dahilan ng kanyang tagumpay sa kanyang larangan, nakaukit din pala sa kanyang mga kamay. Pero higit sa lahat, ginawa raw ang pag-aaral para maintindihan ng mga magulang ang kanilang mga anak. Kaya naman kahit nagkakahalaga ito ng 11,000 piso, sinubukan pa rin ito ni Vicky. There's a trade fair around October last year. And then I saw yung booth ni Dr. C there. And I got curious because ang tagline nung kay Dr. C na booth is, if you could put a price to your dreams and find out as early as now how far or how close you are to get your dreams, would you pay? Or would you pay to know it? Pinabasa ni Vicky ang fingerprints niya at ng kanyang anak na si Minday. Nalaman niyang mataas ang conceptual intelligence niya. Ang anak naman na si Minday, auditory intelligence. Dahil dito nalaman niya ang paraan kung paano mas lalong matuturuan ang anak. I had a test for Minday because I didn't know na after I found out na yun nga yung mga intelligence niya, siya naman opposite ko. Very high naman yung auditory niya. Which means, kailangan ko talaga siyang sabihin sa kanya na, I love you, or you're really doing great, or that's good effort you're showing right now. But because ako hindi ako masalita na person eh. Kasi nga, floating in ideas all the time, di ba? So now, I really take the effort to tell her. Inilipat pa niya ito sa isang eskwelahang makakatulong sa paghubog sa abilidad ni Minday sa sining. Bagamat mahina raw ito sa visual intelligence ayon sa kanyang DMIT, hilig pa rin ito ni Minday kaya't suportado niya ang anak.
with her awareness about what she's naturally good at, comes the confidence to start now pursuing the unknown. Kasi yun yung mahirap eh. And with that growing of that confidence and that courage, then she will find that out. Ayon naman sa isang sociologist, ang pag-uugali at kapasidad daw ng isang tao maaaring inborn o di kaya'y nahuhubog ng kapaligirang kinalakihan. Nature, ibig sabihin physiological. And in this case, it can be argued that there is basis, no? And the second one is kung tawagin na is nurture. Ibig sabihin, pakikipagkapwa-tao. Human behavior is because of certain social interaction. Bagamat nasusukat na raw ang mga pisikal o mental na abilidad ng isang tao, tulad ng IQ test at psychological test, o kaya ng bagong tuklas na dermatoglyph test, gabay lang daw ang mga ito at hindi nagsasabi na magiging kapalaran ng isang tao. There is no gene or there is no physiology for the human spirit. To some extent, pwede mong i-measure yan based on genes, based on physiology, based on structures of the mind. Pero iba pa rin yung human drive eh. Meron pa ring element ang human drive and human spirit that defies sometimes conventional knowledge. Sa huli, nasa atin pa rin ang desisyon kung hahayaan nating diktahan tayo ng mga nakamarka sa ating mga daliri. Sabi nga, nakasalalay sa ating mga kamay ang paghubog sa ating kapalaran. Ako po si Renzong Kiko, nag-uulat para sa Reaksyon. FYI mga kapatid, for your information. Kamakailan ay iminungkahi ni DILG Secretary Mar Rojas na kabitan ng CCTV ang kulungan ng pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles at i-livestream ang kuha nito para mamonitor ang kanyang mga kilos sa loob ng Fort Santo Domingo. Ano nga ba ang sinasabing live streaming? Ito ay paraan ng pagpapalabas ng live o aktwal na pangyayari gamit ang internet. Para maisagawa ito, nangangailangan ng camera, isang encoder para ma-digitize ang content o palabas, isang media publisher o website, at internet connection na magsisilbing daluyan para maipalabas ito sa mga gustong makapanood nito. Sa ngayon, nagkabit na ng CCTV camera ang mga otoridad sa loob ng kulungan ni Napoles pero mahina at mabagal pa raw ang internet connection sa loob ng kampo. Pero hindi ang kakayanan ng PNP ang issue rito, kundi ang karapatan ni Napoles para sa kanyang privacy na karapatan pa rin kahit ng isang akusado. Sa Amerika halimbawa, may mga live stream ang mga sesyon ng Kongreso o Senado sa state at federal level, ganoon din sa ilang mga korte nila. Sa mga kulungan naman, may mga CCTV recordings ang halos lahat ng kanilang kulungan, ngunit ang pagla-live stream ng mga ito ay hindi naman pinapakita sa publiko. Ang CCTV recordings ay ginagamit lamang sa monitoring para sa seguridad ng mga gwardya at mga preso. Sa ngayon, habang inaayos pa ang live streaming sa kulungan ni Napoles, magtiyaga raw muna tayo sa mga post nila sa social media gaya ng sa Facebook page ng PNP para maging updated tayo sa mga balita tungkol sa ngayoy pinaka-kontrobersyal na detainee. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.